What's up mga kabalen? So, back to vlogging tayo. Back na naman ako dito sa Perth. So, kumusta kayo? So, samahan niyo ulit ako sa ating vlog. Kwentuhan tayo regarding sa life dito sa Perth, Australia. So, ngayon, day off ko na naman. Yun nga, kaya matagal lang naging interval ng vlog ko dahil sa setup din ng work. Medyo busy pa man din sa site namin. Medyo marami kaming projects na ina-attendan. Winter na ngayon dito sa Perth. As of now, 10 a.m. na pero 14 degrees pa rin yung temperature. Bumababa yung temperature ngayon dito sa Perth hanggang 6. Last Wednesday yata yun. Mababa na 6 so medyo malamig na. Kaya kung mapapansin nyo, nakabini na tayo. So ngayon, like nung last vlog natin, lalakad tayo papunta dun sa shopping center or sa Woolies. Paano ba ako nagkakaroon ng 7 days na day off na straight? Kung natatandaan nyo dun sa last vlog natin, nabanggit ko na ang setup ng schedule ko is fly in, fly out kami. 2 weeks on, straight yon for 2 weeks. And then 1 week off kami. Sa 2 weeks on, na nagwo-work kami, 12 hours a day yun. Then yung day off, nagiging 7 days siya na straight. Yun nga, no? Dito kasi sa Australia, merong maraming mga mining sites dito, lalo na sa Western Australia. Yung Perth, yung capital ng Western Australia. And most of mga mining sites nandito. Pero malayo na siya dito sa city. May mga 2 hours flight, may mga 3 hours flight. Depends kung ano yung mining site. Meron sa Port Hedland. Yung sa amin, ang pangalan ng site namin is nakastay kami sa Newman or part siya ng Pilbara. So, 7 days straight day off. Yun yung nagiging setup namin kasi yun nga, dahil malayo yung site, hindi siya pwedeng uwian unless nakatira ka within the area. So, ang nangyayari is nagiging 2 weeks na straight yung pag-work namin and then 7 days na off. Straight din. Ngayon, isa rin yung sa nakakapekto sa rate namin. Kaya mas maganda yung rate pagka fly in, fly out nga ang work mo. Yun lang, kung may family ka nga, medyo mas madalang mo lang kasama yung family. Kaya minsan ang tawag ko, nag-abroad ako habang naka-abroad. So kagandahan lang nung yun, nasa site kami. Kaya gusto ko din dahil mas nakakagalaw kami. Walang masyadong nakatingin lagi sa'yo. Unlike kung nasa office ka. And then mas na-absorb ko yung ginagawa namin kasi may chance ako na i-check or i-inspect, bisitahin yung mga work sites namin, kung ano ba yung mga situation. Kasi dito, mostly ng mga engineers dito, nasa city sila. Hindi naman sila yung, sa mga mining sites hindi sila yung madalas na nasa construction site. Unlike sa Pilipinas, may mga engineers na nakastay talaga sa site. Dito hindi. Mostly na mga nasa site, mga trade. Then yung mga trade na yun, eventually nagiging supervisor and better, nagiging project manager pa sila. Which is okay din kasi talagang kabisado nila yung mga ginagawa sa site and nakakatulong yan sa pag-execute ng construction sa amin. In terms of pros and cons naman sa ganitong setup, yun, unang-una, ang cons niya, kung may family ka nga dito, hindi mo sila nakakasama lagi. Tulad nga nung sabi nung isang kasama ko, yung anak niya nagre-reklamo bakit hindi na lang daw siya mag-stay doon sa dati niyang work, which is dito lang sa Perth. Siyempre, sa parent din, kahit sabihin na natin Australian din sila, nag-aim pa rin sila ng higher pay. Siyempre, to provide din ng better life sa family nila. Saka, siyempre, pag nasa construction site ka, although hindi naman kami dun sa talagang exact na construction site, nandun pa rin yung mga hazard, like, pwede kang tamaan ng mga nung bagay, yung mga equipment na gumagalaw dun. Lalo na kami, electrical ang mga projects namin. Although, talagang pinapractice yung safety sa site. Marami silang measures na ginagawa to ensure yung safety ng mga tao. Sa pang cons, siguro na masasabi ko, is yung limited yung access mo sa mga services. Pero yung mga basic naman, nandun naman. May grocery, merong mga gym, ganyan. May mga bahay din doon, pero medyo madadalang. Maraming nakatira ng mga local doon, o yung tinatawag nila dito mga aboriginal. Ayun pala, maraming mga nakasettle doon ng mga migrants. Kasi nga yung mga regional visa na ino-offer ng Australia, yun, yung mga
usually na nandun. Sila yung nag-a-avail nun. Si Paulo, classmate ko siya nung elementary sa Chivalier. Yun, doon pa kami nagkita. Last kami nagkita noon, siguro high school pa, first year high school pa. Bigla, nandun siya kasi nagtatrabaho siya doon sa hospital. Yun nga, walang ganong libangan doon like dito, may sinehan dito, maraming mga beach na pwedeng mapuntahan. Kumbaga yung mga pasyalan, wala masyado. Then cons na isang may consider ko yung pagsakay sa plane. Kasi up to now, nag-a-adjust pa rin ako sa pagsakay ng plane pagka minsan. Lalo pag nasasakay ako sa bandang likod ng plane, medyo nakakahilo pagka maturbulence. Yun. So pros, ano ba maganda doon? Bakit ko pinili? Ang isa, sa number 1, syempre, aminin natin at hindi, magpapakatotoo lang tayo, yung pay. Mas mataas talaga ang rate ng mga fly-in, fly-out na mga workers. And then, isa pang pro or isa pang advantage pagka nandun ka is yung dahil nga walang amusement doon or walang mga ganong libangan, nakakatipid ka. Kasi hindi ka matetempt na maglalabas, manood ng sine or kung ano man, nakakapag-save ka ng mas maayos. Ano pa ba? Yun. Accommodation. Free yung accommodation namin doon sa site. And lucky kami na yung ini-stayan namin, hotel siya na mako-consider or talagang hotel siya pala. Tawag dun sa accommodation namin is Newman Hotel. So search nyo na lang kung ano itsura ng Newman Hotel. O kaya ito pala, pwede kong pakita. Yan yung Newman Hotel. Okay yan, talagang hotel ang setup niya ha. Di lang ganun kaganda yung mga rooms, pero may food, breakfast, dinner na sinaserve. So, pag alis mo pa lang, may pagkain ka na. Then pagdating mo sa gabi, meron din na sinaserve na food. Wala ka nang inaalala. Plus, may pack lunch pa sila na pine-prepare. So, yung mga pack lunch na yon, pag nag-dinner ka sa gabi, pwede ka nang kumuha. May mga ulam, may rice, mostly maraming dyan, yung mga beef, ganyan. May bread, kung gusto mo ng bread, even cereals, saka biscuits, pwede kang kumuha. Saka para sa akin, mas madaling pakisamahin yung mga tao na mga direct workers na tawag namin. Yung mga trade, yung mga electrician, yung mga supervisor, kumbaga casual mo silang kausap. Even nung nasa Pinas, ganun din ang prefer ko. Kaya nga, nung napunta ako dito, nung may opportunity na sa site ang work, ginrab ko na. Dahil nga, isa rin yun. Marami pang pros yung pagka nasa site ka, tulad ng yung mga flight namin, yung mga points nun, sa amin na pupunta yun. Yung mga points na na-acquire mo sa mga flights. Anyway, yun nga yung reason kung bakit nangyayari yung 7 days straight na off. Kaya sa mga gusto mag-fly in, fly out, try nyo. Malay nyo, andun pala yung swerte nyo or mas prefer nyo pala yung ganun na setup. Marami din mga Filipinos doon sa Newman. Last time nagtataka ako bakit puro mga Filipino dish yung sinerve nila sa hotel, which is hindi nangyayari yun sa hotel. Sa almost 1 year na ako doon. Yun pala, dahil Independence Day, nawala na sa isip ko, June 12. Meron silang bistig, meron silang sinangag, may beef pares pa nga eh. So pang-advantage nga yan. Pagka katulad nito, day off, marami kang magagawa dahil straight yung work mo. For example, may bahay ka na dito. May mga gusto kang ayusin sa bahay niyo. Iba kasi pagka yung straight ka na nakakapagtrabaho. Kumbaga, nakukuha mo yung momentum. Kung may mga upgrade kang gagawin sa bahay, makukuha mo siyang matapos sa loob ng ilang weeks. Katipid ka. Ito, pakita ko lang. May parang bridge siya. Papunta dun sa kabila, dun sa playground. Yan, yung mga yan, ginagastosan ng government yan. Kasi last time naglalakad-lakad ako dito, under renovation yan. Yan, tapos na. Shoutout nga para sa mga kasama ko dyan dati sa work, sa TUA Global, sa Clark. Nagpapa-shoutout eh. Yan, salamat sa support guys. And dun sa mga kasama ko na nagpapatulong, nagpapaguide na balak pumunta dito, yun. Sana okay na rin yung mga nilalakad nilang mga documents. Konting tiyaga lang and makukuha din yan.
Ngayon, ito yung pinamili ko. Yan, may mga gulay tayo, may mga chips, may mga beef din dyan, saka mga biscuit, may beer tayo. Yan. Yan lang yung mga normal na grocery ko. Minimal lang. Tipid-tipid. Sabi nga, kung napansin nyo, yung pinabili ko, maraming gulay. Bali, magluluto kami ng sigang sa miso, yung panga. And then, tatry ko kung makakapagluto ako ng kaldereta. Naghahanap ako nung yung tawag sa atin yung tuwalya or ox stripe. Kaso wala akong makita nung ox stripe. Baka mag-beef na lang ako. Yan, pagka day off natin, nakakapagluto kahit pa paano. Kaya sinasamantala ko. So, yun nga, kanina. Pumunta rin tayo dun sa Aldi. Nag-check tayo ng mga ibang products doon kung may pwedeng mabili or mga naka-sale. May mga products kasi na nasa Aldi na wala sa Woolies. Pangilang beses ko palang pumasok sa Aldi. Ang kagandahan lang sa pa dito, tulad nito, nasa same area lang siya. If may dala kang cart, pwede mo siyang ipasok. Dala mo yung mga pinamili mo, same cart yung gamit mo. Kasi may cart ng Woolies, may cart yung Aldi. Pwede mo siyang ipasok. Hindi ka naman nila sisitahin. Pagdating lang sa counter, tatanong lang yung receipt mo, titingnan lang din. Okay na. Which is good. Isa yun. Isa yun sa gusto ko dito. Hindi sila masyado maraming tanong. So ngayon hindi tayo magbabas kasi sabay ko si Kuya Eli. Makikisabay na tayo po. Yun, kaya talagang napaka-blessed natin. So, meron tayong kaibigan ng ganito. So malaking bagay na nakakasabay ako kay Kuya Eli kasi sa hustle na sa bus, yung bit-bit. So magpapauwi na ako nito at magluluto. And see you mamaya. Tuloy ko lang yung regarding dun sa vibe mo. Kasalubong kami ni Kuya Eli. Pasensya na pala sa audio, nasira yung mic natin eh. Nabagsak kanina. Anyway, okay pa rin naman yung quality ng audio ni iPhone. iPhone 11 lang to pero maganda. Salamat dun sa nag-sponsor sa iPhone natin. May mga bagay talaga na hindi mo maiwasan or may mga pros and cons ka talaga lagi. Kahit ano pang work naman. Pagdating mo sa camp or sa hotel, kakain ka, then possible maglakad-lakad ka or manood ng TV. Yung mining company na pinagtatrabaho namin, meron silang mga ibang camp na tinatawag na may mga amenities like may gym, may basketball court. Ito yung camp. Yan. Dun sa camp, yun, makikita nyo reddish nga yung kulay ng lupa. And then yung mga tinutulugan namin, mga modular sila. Ang ayaw ko lang, pagka nagbabagsak ng pinto, yung sa kabilang units, dinig na dinig mo siya. Pero nakakatulog naman ako ng maayos. Isa ka yun, maraming mga Filipino nga ng mga skilled worker, mga welder, mga pipe fitter, mga boiler maker na napupunta doon sa fly-in, fly-out na setup na job. Sa kanila, ganito yun, mataas ang rate nila, mas mataas pa sa rate namin. Ang tanging difference lang, sila is tinatawag na wage. Pag sinabi mo wage dito, sila yung per hour sila talaga binabayaran. Then normally yung off nila, hindi siya paid. Yun lang yung sa company namin. Pero baka iba dun sa mga ibang company din. Kaya nga sa mga Filipino na skilled, lagi ko sinasabi, magandang mag-aim din kayo dito, maganda yung opportunity dito. And mas madali kayong makakapunta dito kasi nag-provide talaga yung mga company ng work visa na kung gusto niya talaga. Yun, tuloy-tuloy nyo lang yung paglakad ng mga documents, then yung pagsasubmit. Makukuha nyo rin yung lalong-lalo na ako. Maganda yung work experience sa Pinas. Ayun, i-invite ko kayo na magpunta rin dito sa Western Australia. Maganda dito. Wala na akong sasabi kasi blessing na talaga. Malaking blessing talaga. Malaking pasasalamat talaga na nagkaroon tayo ng ganitong blessings. Nga pala yung mga nagpap-shoutout sina Christian Tingal sa tatrabaho siya sa DHL sa Philippines. And then si Nitron, kasama ko dati sa mga projects namin. Shoutout din sa family ko din sa Philippines, sa mother ko dyan. Shoutout sa pinsan ko na nasa Sydney, si Shaira. Nag-aaral siya ngayon sa Sydney. So, trivia, sigurado dito, magiging interested kayo. Yung tax refund, lalo na ngayon,
tapos na yung financial year. In the past year, hindi ka lumampas ng mare-refund mo ng 100% yung tax refund. Makarepang tawag Malakitas. Secret. Hindi, pero dahil dumating ako dito mga May last year, hindi na ako masyadong nakakuha ng malaking refund. Sa mga dumating dito ng siguro mga September, October, medyo malaki-laki ang magiging refund nyo. Kaya congrats sa inyo. So as always, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. And sana please always like and subscribe my channel. And tulad ng sinabi ko, heads down lagi, eyes natin lagi sa goal. And lagi tayo magpasalamat. So salamat mga kapatid. See you in my next vlog.